Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus at nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. "Tumayo kayo, huwag kayong matakot," sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagbabago. Lahat tayo ay naghahangad ng pagbabago. Kapag sumasapit ang bagong taon, gumagawa pa nga tayo ng mga resolutions. Kapag may bagong trabaho, bagong bahay, o bagong simula, umaasa tayong magiging mas maganda ang ating buhay. Marami ang gumagastos upang baguhin ang kanilang panlabas na anyo. Ang iba ay nagsisikap magpapayat, magpaganda, magpalit ng estilo, o mag-ipon upang magkaroon ng mas maayos na pamumuhay. Ngunit kahit gaano karami ang panglabas na pagbabago, nananatiling walang kasiyahan ng puso kung hindi ito nababago ng Diyos. Sapagkat ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi nakikita sa salamin. Ito'y nangyayari sa kaibuturan ng ating pagkatao. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag hinayaan nating si Kristo ang magliwanag sa ating puso. Ito ang dakilang hiwaga ng kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoon na ating ipinagdiriwang ngayon, o Feast of the Transfiguration of the Lord. Sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Sa banal na kasulatan, ang bundok ay palaging lugar ng pakikipagtagpo sa Diyos. Dito nananalangin si Jesus. Dito siya nakikipag-usap sa Ama. At dito rin niya inihahanda ang kanyang mga alagad para sa mas malalim na pag-unawa sa kanyang misyon. Habang naroon sila, biglang nagbago ang anyo ni Jesus sa kanilang harapan. Ang kanyang mukha ay nagningning na parang araw at ang kanyang kasuotan ay naging puting-puti na tila liwanag. Kasama niya nagpakita sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Si Moises ang kumakatawan sa kautusan at si Elias naman sa mga propeta. Sa kanilang presensya, ipinakikita na si Jesus ang katuparan ng buong kasulatan. Ang lahat ng ipinangako ng Diyos sa lumang tipan ay natutupad sa kanya. Namangha si Pedro at agad niyang sinabi, "Panginoon, mabuti po at narito kami. Kung ibig ninyo, gagawa ako rito ng 3 tolda." Gusto niyang manatili sa sandaling iyon. Sino ba naman ang hindi magnanais na manatili sa isang karanasang napakalapit sa Diyos? Ngunit habang nagsasalita pa siya, isang maningning na ulap ang lumilim sa kanila at mula rito'y narinig ang tinig ng Ama. "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan." Sa takot ay nagpatira pa ang mga alagad. Ngunit lumapit si Jesus, hinipo sila at sinabi, "Tumayo kayo, huwag kayong matakot." At pagtingala nila, wala na silang nakita kundi si Jesus na lamang.
Mga kapatid, dito natin matatagpuan yung napakahalagang mensahe ng ating Ebanghelyo sa araw na ito, at yan ay ang salitang pagbabago. Sana hayaan nating si Kristo ay magliwanag sa atin at baguhin tayo sa ating kalooban. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay hindi nangangahulugang naging iba siyang tao. Hindi siya nagkaroon ng bagong pagkatao. Sa halip, ang kanyang tunay na kalulhatian na karaniwang natatabingan ng kanyang pagiging tao ay pansamantalang nahayag sa harap ng kanyang mga alagad. Ginawa ito ni Jesus hindi upang ipakita lamang ang kanyang kapangyarihan, kundi upang ihanda ang kanyang mga alagad na nalalapit niyang pagpapakasakit. Alam niyang malapit na siyang magdusa at mamatay sa krus. Bago nila makita ang kanyang sugatang mukha sa Kalbaryo, nais muna niyang makita nila ang kanyang maningning na mukha sa bundok Tabor. Bago nila maranasan ang dilim ng Biyernes Santo, ipinatikim muna niya sa kanila ang liwanag ng kanyang kalulhatian. Ito ang paraan ng Diyos upang patatagin ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. Napakaganda ng aral na ito para sa ating buhay. May mga pagkakataong dinadala rin tayo ng Diyos sa ating sariling bundok Tabor. Ito ang mga sandaling napakalapit natin sa Kanya. Isang retreat na nagbukas ng ating puso, isang banal na misa na tumimo sa ating kaluluwa, isang taimtim na kumpisal na nagbigay sa atin ng kapayapaan, o isang panalangin nagpaluha sa atin dahil sa lalim ng ating karanasan sa Diyos. Sa mga sandaling iyon, nais din nating manatili roon, di po ba? Ngunit tulad din na Pedro, Santiago at Juan, kailangan din nating bumaba ng bundok. Hindi tayo tinatawag ng Diyos upang manatili sa kaginhawahan ng espiritual na karanasan. Tinatawag niya tayong bumalik sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating paaralan, sa ating komunidad upang dalhin ang liwanag na ating natanggap. Ito ang hindi naunawaan ni Pedro. Akala niya ang layunin ng bundok Tabor ay manatili roon. Ngunit ang layunin ng Diyos ay palakasin sila upang harapin ang Kalbaryo. Ang karanasan ng Diyos ay hindi katapusan ng ating misyon. Ito ang simula ng ating paglilingkod. Hindi tayo nagsisimba upang takasan ang mundo. Nagsisimba tayo upang magkaroon ng lakas na baguhin ang mundo. Hindi tayo nananalangin upang umiwas sa ating mga responsibilidad. Nananalangin tayo upang maging tapat sa ating mga responsibilidad. Hindi tayo lumalapit sa Diyos upang makalimot sa ating misyon. Lumalapit tayo sa Kanya upang magkaroon ng lakas na tuparin ang ating misyon. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagtatapos sa loob ng simbahan. Nagpapatuloy ito sa paraan ng ating pakikitungo sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapitbahay, at maging sa mga taong mahirap mahalin. Kaya nga, ang pagbabagong hinahanap ng Diyos ay hindi ang ating sitwasyon, kundi ang ating puso. Hindi ang panlabas na anyo, kundi ang kalooban. Kapag naririnig natin ang salitang pagbabago, madalas iniisip kasi natin ay pagbabago ng ating sitwasyon. Gusto nating mawala ang ating mga problema. Gusto nating gumaan ang ating buhay. Gusto nating magbago ang mga tao sa ating paligid. Ngunit sa kapistahan ng pagbabagong anyo, ipinakikita ng Diyos na ang unang nais niyang baguhin ay hindi ang ating sitwasyon, kundi ang ating puso. Pagkatapos ng bundok Tabor, hindi nawala ang krus ni Jesus. Sa halip, lalo pa siyang lumapit sa Jerusalem kung saan siya magdurusa at mamamatay. Ngunit iba na ang pananaw ng kanyang mga alagad. Nakita na nila ang kanyang kalulhatian. At dahil sa karanasang iyon, nagkaroon sila ng lakas upang harapin ang mga pagsubok na darating. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi niya laging inaalis ang ating mga problema. Ngunit binabago niya tayo upang kayanin natin ang ating mga problema. Hindi niya laging binabago ang ating sitwasyon, ngunit binabago niya ang ating puso upang makita natin ang ating sitwasyon sa liwanag ng kanyang presensya. Ang pinakamalaking himala ay hindi ang magkaroon ng bagong buhay sa panglabas na anyo,
Ang pinakamalaking himala ay ang maging bagong tao habang nabubuhay sa parehong sitwasyon. Kapag ang puso ay nabago ni Kristo, ang takot ay napapalitan ng pagtitiwala. Ang galit ay napapalitan ng pagpapatawad. Ang pagmamataas ay napapalitan ng kababaang loob. At ang kawalan ng pag-asa ay napapalitan ng matatag na pananampalataya. Kaya hayaan mo na liwanagan ka ni Kristo. Kaya ngayong kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon, tandaan natin yung salitang pagbabago. Napakahalaga ng salitang ito. At hayaan nating ang kadakilaan ni Kristo ang siyang magbago sa atin mula sa ating puso. Huwag kang masiyahang baguhin lamang ang iyong panlabas na anyo. Hayaang baguhin ni Kristo ang iyong puso. Kung dati kang madaling magalit, matuto magpatawad. Kung dati kang puno ng pag-aalala, matuto kang magtiwala. Kung dati kang makasarili, matuto kang magmahal. Kung dati kang madaling mawalan ng pag-asa, matutong tumingin sa liwanag ng Panginoon. Tuwing tayo ay nananalangin, dumadalo sa banal na misa, tumatanggap ng mga sakramento at namumuhay ayon sa Ebanghelyo, unti-unti tayong binabago ng Diyos mula sa loob. At kapag binago niya ang ating puso, tayo mismo ay nagiging liwanag para sa mundong nababalot ng dilim. Tulad ng mukha ni Kristo na nagniningning sa bundok Tabor, naway magnining din ang ating buhay sa pamamagitan ng kabanalan, kabutihan at pag-ibig upang makita ng iba hindi ang ating sariling kaluwalhatian, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos na nananahan sa atin. Mga kapatid, sama-sama tayo na magsuri at magnilay ng sarili. Anong bahagi ng ating buhay ang nais nating baguhin ng Diyos ngayon? At paano natin pahihintulutang ang liwanag ni Kristo ang humubog sa ating puso upang higit tayong maging kawangis niya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa bundok Tabor ay ipinakita mo ang iyong banal na kalulhatian upang patatagin ang pananampalataya ng iyong mga alagad. Liwanagan mo rin ang aming puso upang makita namin ang iyong presensya sa gitna ng aming pang-araw-araw na buhay. Baguhin mo kami mula sa aming kalooban. Alisin mo ang anumang humahadlang sa aming paglago sa kabanalan at gawin mo kaming buhay na salamin ng iyong pag-ibig. Kapag kami nahaharap sa aming sariling krus, ipaalala mo sa amin na ang kalulhatian ay laging sumusunod sa katapatan. Naway sa bawat araw ay higit kaming maging kawangis mo hanggang sa lubos na kaming masilayan ang iyong walang hanggang liwanag. Amen. At pagpalaan po kayong lahat, ingatan po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung ang ating Word of the Day ay naging daan upang kayo'y mapalapit sa Diyos, magkaroon ng pag-asa o makatagpo ng inspirasyon sa inyong buhay, inaanyayahan ko po kayong i-like, i-follow at i-subscribe ang ating channel. Huwag din pong kalimutang i-click ang notification bell upang lagi kayong maabisuhan sa bawat bagong pagninilay, katisismo at iba pang nilalaman na makatutulong sa ating pananampalataya. Isang maliit na pakiusap din po, kung maaari, huwag ninyong i-skip ang ating mga advertisements na lumalabas sa mga videos. Ang munting panonood ninyo ng mga ito ay malaking tulong upang maipagpatuloy natin ang ating adhikain ng online evangelization, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mas marami pang tao sa pamamagitan ng makabuluhang digital content. Kung nais pa po ninyong maging kabahagi ng misyong ito, maaari ninyo kaming suportahan sa iba't ibang paraan. Moral na suporta sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Espiritual na suporta sa pamamagitan ng inyong mga panalangin upang patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa gawaing ito. At kung nais ninyo ring magbigay ng pinansyal na suporta, malaking tulong ito upang mapabuti pa natin ang kalidad ng ating mga kagamitan, produksyon at mga programang naghahatid ng mabuting balita sa mas maraming tao.
Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos sa digital na mundo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pagtitiwala at patuloy na pakikiisa sa misyong ito. God bless you at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Word of the Day.